Hallelujah. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Araw-araw kasiyahan, kaumisan pa. Araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Wala kang katulad, o wala kang katulad. Wala kang katulad, o wala kang katulad. Wala kang katulad, o wala kang katulad. Wala kang Kung patuloy nating sabihin sa Panginoon, wala kang katulad, o wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad, Wala kang katulad, o wala kang katulad. wala kang katulad, o wala kang katulad. Wala kang katulad, o wala kang katulad. Wala kang katulad, o Kung minsan pa, katulad. wala kang katulad, o wala kang katulad. Wala kang katulad, Wala kang katulad. katulad. Wala kang katulad, o wala kang katulad. Wala kang katulad, o wala kang katulad. Wala kang katulad, o wala kang Wala katulad. kang katulad, o wala kang katulad. Anumang maging panahon, anumang Pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah. Come on, let's clap our hands to God. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. We worship you, God. Honor you. Come on, church. Right at this moment, pwede ba nating ipagpatuloy yung atmosphere of worshiping Him? Maaari ba nating itaas yung mga kamay natin sa Panginoon? Maaari ba natin siyang sambahin ng ating buong puso, ating buong kaluluwa? Come on, church. Why don't you say good things to God? Come on. Hallelujah, Jesus. Worship you, God. You, Panginoon. Glorify your name. Come on, church. May limit yung sarili mo na nakatikom lang yung bibig. Salita ng magandang salita para sa Panginoon. God, I know that God is right here with us right now. Hallelujah, Jesus. Worship you, God. Panginoon. Glorify your name.
kagandahan mo ay pagmasdan, pag-ibig mo sa kitugon, kailan may di pababayaan, sa iyo lamang matatagpuan, sa iyo lamang mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lim, mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago. Pangako mo, salita mo'y panghahawakan, sa iyo lamang matatagpuan, sa iyo lamang mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lim, mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lim. Come on, church, papurihan mo ang Panginoon. Sabihin mo sa Kanya na mananatili ka sa Kanyang lilim, sa Kanyang lilim lamang. Nang masumpungan ka sa dakong lim, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lim, mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lim, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lim, mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Can we make a testimony right now? Pwede ba natin sabihin na yung pagpuri ko, ang pagpuri natin, tanging sa Panginoon lamang na buhay? Maaari mo bang sabihin sa Panginoon na, Lord, yung pagpuri ko sa'yo, sa'yo lang, Panginoon. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay
maging matamis ka sa Panginoon ngayong oras nito. Dakilain mo ang Panginoon, papurihan mo ang Panginoon, itaas mo siya sa buhay mo. Come on, church. Bigay mo lahat ng papuri mo sa Panginoon. Lahat ng papuri sa iyo lamang, ang buhay ko sa iyo. Lahat ng papuri sa iyo lamang, ang buhay ko sa iyo. Lahat ng papuri sa iyo lamang, ang buhay ko sa iyo. Lahat ng papuri sa iyo lamang, ang buhay ko sa iyo. Kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus. Hari ng langit, hari ng buhay ko, papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus. Hari ng langit, hari ng buhay ko, papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus. O hari ng langit, hari ng buhay ko, papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus. Hari ng langit, hari ng buhay ko, puri sa kataas. Come on, church. Isigaw mo sa Panginoon na siya lang dapat yung pinupurihan, yung pinapasalamatan. Come on, church. Purihin ka, Jesus. Hari ng langit, hari. For the last time, church. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus. Hari ng langit, hari ng buhay ko. Hari ng langit, hari ng buhay ko. Hari ng langit, hari ng buhay ko. Come on, church, papurihin natin ang Panginoon. Sige, church, pasalamatan natin siya. Magsabi ka ng magandang salita sa Panginoon na you know that the God deserves it. Come on, church. Maging matamis ka sa Panginoon ngayong oras na to. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Lord, we worship you, God. We honor you. We glorify your name, Panginoon God. Lord, ikaw pong may taas sa lugar na to. Binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na pasasalamat at papuri sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. And everybody will say, Amen and Amen.
Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Tignan mo po muna yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, magandang gabi. Masaya akong Ay, mali. Katabi kita ngayon. So, are we excited? Amen. Word ni Lord ngayon, word ito, dapat excited. O dapat excited. Amen. So, still po, we are in the series entitled, ano po yung series natin ngayong buwan na to? All about Jesus. Okay? All about need. Kailangang maayos kung paano natin kinilala si Jesus. Okay? Ang tamang pagkakilanlan natin sa Panginoong Jesus ang magdadala sa atin sa tamang pananaw at tamang. Okay? Pag hindi po maayos ang pagkakakilala natin kay Jesus, mamamali ng pananaw at Kaya naman po, all throughout the month of April, wala pong star ng buwan na to. Amen, amen. The whole month of April, si Jesus po ang star ng buwan ng Abril. The first week with with Pastor Ariel, nag-usapan po natin, he is the bread. The second week with Pastora Elaine, he is it. Amen. Ang Panginoong Yesus ay light, okay? And last week with Pastor Renz, he is what? Door, he is the gate. Amen, 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 amen. Hindi po kayo excited. Are you here? Amen. So ngayon pong gabing ito, okay, ang pag-uusapan po natin, okay, is being, he is. And he is the good shepherd. Tatayo po tayong lahat as a reverence to the word the word of God in John chapter 10 verse 11 to 15. Open your Bible with you. You have app in your cell phone, please open it in John chapter 10 verses 11 to 15. John chapter 10 verses 11. Samahan niyo po ako ng pagbabasa sa pamamagitan ng inyong mga mata. Sabi niya dito, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. The hired hand is not the shepherd and does not own the sheep. So when he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. Then the wolf attacks the flock. The wolf attacks the flock and scattered it. The man runs away because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. I am the good shepherd. I know my sheep and my sheep know me. Just as the Father knows me and I know the Father, I lay down my life for. Amen. Let's pray. Lord, we thank you. Magnify your name, God. Lord, tonight, tulungan mo po kami na maintindihan ang message mo sa amin, O Diyos. Lord, tulungan mo kami na, Holy Spirit, i-inate mo sa amin ang salita mo ngayong gabing ito. Maunawaan namin how good you are, Panginoon, sa buhay namin. And God, I pray na ito po ang maging star ng gabing ito, Panginoon. Wala nang iba. Salamat po. Ikaw po maparangalan, ikaw po ang madakila sa pangalan ni Amen. Nakakaupo po tayong lahat. Okay, so ang pag-uusapan po natin this evening is about the Good Shepherd. Who is the shepherd? No other than our Lord Jesus Christ. In John chapter 10 verses 11 to 15, dito lang po tayo ikot. But bago po natin himay-himayin ang John chapter 10 verse 11 to 15, okay, bago po natin pag-aralan itong text po natin ngayong gabi, balik po na tayo, okay, dun sa pangako ni Lord sa Ezekiel. Alam nyo po, in doing, there is what, the rule of, pero ito po yung unang pangako ni Lord. Okay? Unang pangako ni Lord, okay, na matatagpuan natin
sa Ezekiel chapter 34 verses. Let me read it to you. Medyo mahaba po, bear with me. Okay? So, this is Ezekiel. Ito yung unang pangako ng Panginoong Yesus, ang Panginoong Diyos, okay, sa atin. Sabi niya, Ezekiel chapter 34 verse 10 to 16. This is what the sovereign Lord says. I am against the shepherds and will hold them accountable for my. First, I will remove them from tending the flocks so that the shepherds can no longer feed themselves. Second, I will rescue my flock from their mouths, and it will no longer be food for them. For this is what the sovereign Lord says. Pangatlo, I myself will search for my sheep and look after them. As a shepherd looks after his scattered flock when he is with them. Apat, so will I look after my sheep. Panglima, I will rescue them from all the places where they were scattered on a day of clouds and darkness. Pang-anim, I will bring them out from the nation and gather them from the countries. Pang-pito, I will bring them into their own lands. Pang-walo, I will tend them in a good pasture, and the mountain heights of Israel will be their grazing land. Will be their grazing land. There they will lie down in good grazing land, and there they will feed a rich pasture on the mountains of Israel. Tama po ba ako ng basa? Pang-siyam na pala yung, saan na po ba ako? Sorry. Saan na ako? Nawala tuloy ako. And I will bring them in their own land. Ulitin ko po 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I will bring them into their own land. 8. I will pasture them on the mountains of Israel, in the raven nests, and in all the settlements of the land. 8 po yun. 9. I will tend them in the good pasture. Nabasa ko na po yan kanina. 10. I myself will tend my sheep and have them lie down, declares the sovereign Lord. 11. I will search for the lost and bring back the strays. 12. I will then bind up the injured and the weak. 13. But the sleek and the strong. Last. 14, I will shepherd the flock. Yes. Okay, so binilang ko na po. Hindi ko na po kayo tatanungin, ano pong napansin niyo? Hindi. Pinapansin ko na po sa inyo. Binilang ko po that there are 14 times na sinabi yung salitang I will. Are you here? Are you here? So ito po ang manonote natin sa Ezekiel chapter 34 verse 10 to 16. Para saan? Kapag ang Bible po nagre-repeat ng salita, okay, may ibig sabihin po yun. Hindi lang po yun basta, okay, sige, wala, I will. No! May hina-highlight po yung passage na yon, ibig sabihin. Kaya hindi po coincidence na nandun lang siya na I will 14 times na binanggit. Hindi po yan coincidence. May gustong i-highlight ang salita ng Diyos. And dito po, sa Ezekiel chapter 34 verse 10 to 16, 14 times na binanggit in this passage na I will, na sinasabi ng verse na pangako ni Lord, okay, I will, pangako ni Lord na siya mismo ng I will remove. Na siya mismo will rescue. Na siya mismo, I myself will search. Na siya mismo will look after my sheep. Na siya mismo will rescue them from all places. Na siya mismo will bring them out. Na siya mismo, I will bring them into their own land. Na siya mismo, I will pasture them. Na siya mismo, I will tend them. Na siya mismo, I myself will tend my sheep. Na siya mismo, I will search for the lost. Na siya mismo, I will bind up the injured. Na siya mismo, I will destroy. And siya mismo, I will shepherd. Na sinasabi niya, na hina-highlight niya, Old Testament pa lang.
sinasabi niya sa atin na siya mismo gawa ng I will na nabasa natin in the book of Ezekiel. Wala nang. And in this book, Ezekiel pa lang sinasabi na niya na siya mismo ang gagawa na to. And then pagdating po ng John chapter 10, okay, ang sabi niya na, kung tingnan niyo po in Ezekiel, makikita niyo dyan, it talks about sheep, talk about pasture, tama? It talks about finding, it talks about rescue. Rescue ng sheep, rescue, i-remove niya, i-lead niya into the pasture yung sheep niya. Pagdating po ng John chapter 10, ang sabi na, New Testament na po ito kanina Old Testament. Okay, pagdating po ng John chapter 10, yung text natin ngayong gabi, ang sabi ng Panginoong Jesus, I am the good. Na lahat pala nung sinabi niyang I will in Ezekiel, kasi nung Ezekiel nung Old Testament, ang katuparan nun ay yung John 10 verses 11 to 15 na sinabi niya na dito na, ito na ang katuparan ng pangako ng Panginoong Jesus. John chapter 10 verses 11. Ulitin ko po. Sabi niya dito, I am the good shepherd lays down for the sheep. The hard hand is not the shepherd and does not own the sheep. So when he sees the wolf coming, yung hard sheep daw, he abandoned the sheep and runs away. So then the wolf attacked the flock and scattered it. The man runs away because he is and cares nothing for the sheep. Na ulit. At the last verse, I am the good. I know my sheep and my sheep know. Just as a father knows me and I know the Father, I lay down. Are you here? Kaya naman po, join me. Gusto nyo? Usap lang. Ako lang po ito. Okay? Join me in our message today entitled, Jesus, the Good Shepherd. Dalawang bagay lang po ang gusto kong ibahagi sa inyo patungkol po dito sa John chapter 10 verse 11 to 15. Dalawang bagay lang ang nais kong pag-usapan natin patungkol sa pagiging mabuting pastol ng ating Panginoon. Sino po dito nararanasan niya, nararamdaman niya, kita niya sa buhay niya ang pagiging mabuting pastol ng Panginoong Yesus? Amen. So meaning to say, Ezekiel pa lang, Brad. Okay? Ang tinutukoy ng the Good Shepherd, yung John chapter 7 to 15. Ang start. Hallelujah. Amen. Amen. So dalawang bagay po ang patungkol kay Jesus, the Good Shepherd. Number 1 is willing. Here, He is willing to sacrifice. Sabi niya po sa ating verse, malinaw na malinaw, klaro pa sa tubig, sabi niya, John chapter 10 verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life. Okay, I want to highlight, ang mabuting pastol daw, kaya niyang ibigay ang kanyang buhay para sa mga sheep. So, Jesus, being the good shepherd, kita natin at alam natin, tapos willing po siyang mag-sacrifice. Amen? Pero tignan natin yung deeper context po. Alam niyo po ba, na hindi niya lang po basta sinabi, hindi lang po basta sinabing si Jesus ay isang shepherd lang or normal na shepherd. Dito sa John chapter 10 verse 11. Sa halip po, Jesus declared that He is not just a shepherd, but a good. No, not a good. The good shepherd. Okay? He is the good shepherd. At pag sinabi po natin, the good shepherd, siya lang po ang natatangi. Natatangi, nag-iisang mabuting pastol. Wala nang iba.
paano po yung mga nag-aalaga sa amin? No. Walang ibang mabuting pastol or walang ibang the good shepherd. Jesus. Si Jesus lang. Okay? Tanong mo ako bakit? Ang tahimik nyo. Hindi ako sanay sa 7 p.m. Oo! 7 p.m. Tanong nyo po ako, bakit siya lang ang natatanging the good shepherd? Bakit? Gusto nyo malaman? Kasi, simple lang. Sabi niya last week, remember the preaching of Pastor Renz last week? Sabi niya, he is the gate. Okay? Sabi niya, he is the gate. So, ang tinutukoy na gate doon is no other than Jesus Christ. Jesus Christ. Kasi kung aaralin natin yung wordings, okay, ang ginamit po doon, he is the gate. Tama? The gate. Ang ginamit niya is T-H-E. Pag T-H-E po ang ginagamit, tumutukoy ito specifically to a certain or specific thing. So meaning to say, he is the good shepherd, ang natatanging good shepherd lang, rin ang ginamit, T-H-E, ang Panginoong Hesukristo, wala lang iba. Siya lang ang good shepherd. Kasi, kung meron pa tayong choice ng good shepherd, hindi ang gagamitin ng author ng John. Alam mong gagamitin? A or an. Kasi pag A ang ginamit, pag an ang ginamit, ibig sabihin general. Tumutukoy sa general. Hindi specific. Pero hindi Sinadya ni John na gamitin ang T-H-E. Kasi specifically, tumutukoy kay Jesus. That He is only good shepherd. Are you here? Are you here? Tuloy po ba natin? Amen, amen, amen. And alam niyo po ba, nung panahon po ni Jesus, may dalawang uri ng shepherd. Okay? May dalawa pong uri ng shepherd. Una, yung tinatawag nating real or tunay na shepherd. Yung sinasabi po nating real or tunay na shepherd, these are the shepherds na yung totoong pagmamay-ari niya, yung sheep. Kanina, nabasa natin sa text natin, yung pangalawang uri ng shepherd. The other kind of shepherd is what we call the higher hand. Sabi niya, sige, flash natin yung verse natin. Balikan natin yung verse natin. Angat natin, nak. Okay. 12 to 13. Sabi niya dyan, the higher hand is not the shepherd and does not own the sheep. Ito po yung pangalawang uri ng shepherd. Are you here? So, dalawa yon. Una, yung tunay na may-ari ng sheep. Okay, the real shepherd or tunay na shepherd. Pangalawa, yung hard hand or hired shepherd na kung saan this hard shepherd ay binabayaran sila para gawin yung pagiging shepherd or gawin yung trabaho ng pagiging isang shepherd para bantayan yung sheep. Okay? At wala pong masama doon. Gagawin nila kasi babayaran sila, kikita sila doon. Tama? Don't get me wrong, wala pong masama doon. Pero, you know what? There is a big difference pagdating po sa characteristic, pagdating po sa pagmamalasakit ng isang tunay na nagmamay-ari at isang hired na shepherd. Okay? Ano pong sabi sa verse? Balik po tayo. When he sees the wolf coming, ano pong sabi? When he sees the wolf coming, ano pong ginagawa ng hard shepherd? He abandoned the sheep and runs away. Then the wolf attacked the flock and scattered it. Kapag own mo yung sheep, ia-abandon mo ba yung sheep? I don't think so. Protektahan mo, possible na gawin mo lahat ng the best mo, ng paraan para maprotektahan yung sheep. Are you here? Are you here? Tama po ba? Tama po ba? Pero a real shepherd, darating pa rin sa punto ng buhay niya na, yes, gagawin niya yung buong pinakamatinding paraan, pinaka-the best na paraan, pero pag talagang
buhay niya na talaga, pwede din siyang umalis. Okay, pwede rin naman siya magstay. That's the talagang real shepherd. Pero ang hard shepherd, you know what? He will abandon the sheep. He will abandon the flocks and runs away when the wolf attacks. Are you here? Are you here? Hindi talaga, you know what? Wala pong masama na mag-hard ng shepherd. Pero pag may mga, you know what, bingit yung mga delikadong pangyayari, nagkagipitan na, may mga nagkagipitang pangyayari sa buhay, you know what? The hard shepherd, iiwan niya yung flock. He will going to abandon the flock. At mas isasalba niya yung buhay niya kaysa tumanggap siya ng sahod dun sa nagpapasahod sa kanya. Are you here? Are you here? Sabi po yan ng John 10 verse 12 to 13. Sabi niya, the hard hand is not the shepherd and does not own the sheep. So when he sees the wolf coming, he abandoned the sheep and runs away. The wolf attacks the flock and scattered it. The man runs away because he is a hired hand and cares nothing the sheep. Yung real shepherd, kahit papano, may konting care. May care. Pero yung pag nagkagipitan na at talagang i-abandon, he will going to run away, yung hard shepherd. Dalawa pa lang yun, na shepherd. The good shepherd. Ano po yung sinabi ng verse? Next verse. Next verse. Anong sabi niya dyan? I am the good shepherd. I know my sheep. I know my sheep and my sheep knows me. Just as the Father knows me and I know the Father. And the good shepherd lay down my life for the sheep. Kung real shepherd, pwede pang i-abandon, pero he will do the best thing that he can. Ang hard shepherd, i-abandon niya kaagad. Kapatid, ang good shepherd, never niyang ng sheep. He will going to lay down his life para sa sheep, para sa flock. That's the good shepherd. Are you here? Nakita niyo po yung difference? Nakita niyo po yung difference? Nandito pa po ba kayo? Amen. Amen. So contextually po, eto pa. Gusto ko pong ibigay sa inyo to. Contextually speaking, sa verse 1 po ng John chapter 10, okay, binanggit po doon yung term na thieves and robbers. Okay? In verse 1 of John chapter 10, binanggit po doon yung salitang thieves and robbers. And itong thieves po at robbers po na ito, he repaired this to those spiritual or religious and political leaders ng bawat bansa that who cared not for the spiritual good of the people but only for themselves. Kaya tinawag po siya ng Bible, tinawag siya ng Panginoong Jesus na pinangalanang thieves and robbers. And itong thieves and robbers po na binanggit sa verse 1 ng John 10, you know what? Ina-associate po siya bilang mga hired shepherd na walang pakialam sa flock. Pag dumating ang gipit, nagkagipitan, tatakbo at i-abandon. Same thing with these thieves and robbers. Pag nagkagipitan, isasalba nila yung sarili nila. Wala silang pakialam dun sa maaapakan, maiipit, makukulong, or whatsoever. Basta isasalba nila yung sarili. Are you here? Nakuha niyo po ba ako? Okay? So now, what is the difference between thieves and robbers? Robbers. Ano po ba ang pinagkaiba ng thieves and robbers? May pinagkaiba po ba yun? May pinagkaiba po ba yun? Are you here? Are you here? May pinagkaiba po ba yun? Uy. Sino nagsasabing yes? Taas kamay, taas kamay, taas kamay. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. Sino nagsasabing walang pinagkaiba yon? Sinong nagsasabing walang pakialam? Akong marami yun Okay? May pinagkaiba yun? Yes. May pinagkaiba yun. Actually, listen to me, pareho po sila ng purpose. Anong purpose nila? Anong purpose nila? Yes, definitely, magnanakaw or magnakaw, pero magkaiba sila ng pamamaraan
ng pagnanakaw. Listen. Ang thief po, grabe no, ang lupit. Parehong purpose pero magkaiba ng usage, magkaiba ng pamamaraan ng ways. Ang thieves po, pag nagnakaw, listen to me, hindi mo makikita na ninanakawan ka niya. Are you here? Hindi mo mamamalayan, wala na pala yung iPad mo. Hindi mo mamamalayan, kulang na pala yung pera mo. That's the thief. Hindi mo namamalayan, nakupitan ka pala. Oh. That's the thieves. Ang tawag natin doon, thieves. Hindi mo namalayan, ang sarap ng tulog mo, may akyat bahay pala. Ay, nalamas na ang lahat ng alahas mo. Are you here? That's the thieves. Paano naman yung robbers? Ang robbers po naman, kung ang thief hindi mo mamamalayang ninanakawan ka na, ang robbers, pag nanakawan ka niya ng harapan, face to face, nose to nose, eyes to eyes, cheeks to cheeks. Hindi, joke lang. Pag nanakawan ka niya ng, harapan. Sample? Hold up to. Hold up to, di ba? Pag hinold up ka, okay? Pag hinold up ka, kahit walang bonnet niya, talaga pag hold upper yan. Talaga naman, nanakawan ka niya kahit wala siyang bonnet or basta, you know what? Na-experience ko pong ma-hold up. Nag-aaral po ako sa Manila. Last day na po ng OJT ko. Nag-OJT po ako sa Dusit Tani Hotel sa Ayala. Ngayon pauwi po ako. Sumakay ako ng jeep ng EDSA. And then pagsakay ko pong ganyan, nagugulat talaga ako. May 4 na lalaking sumunod tapos nakikipag-git-gitan sila. Ano naman ang space doon sa harap? Nakikipag-git-gitan po sila dito sa dulo kasi doon sa may malapit sa yung babaan. So, hindi naman ako nag-isip na hold upper yung mga yun. Matitino naman yung pagmumuka, ganun, kaya huwag kang papadaya. Naku, matitino naman yung pagmumuka nila, and then, nakadamit naman po ng maayos, ganun. Tapos, wala naman akong inisip na masama. Tapos, mamaya-maya, pagbaba po namin ng tulay, yung tulay po sa show, kasi pataas, flyover, pagbaba pong ganyan, as in, pababa pa lang ng flyover, walang tao doon, walang pulis, walang nag-declare hold up to. Lahat po kaming nasa jeep, talagang kinuhanan ng lahat. Nung time po na yun, graduation ko po kasi nung time na yun. So, ang graduation gift po sa akin ng tatay ko, nung mga panahon na yun, is yung Nokia C7. So, 5 days pa lang po yung cellphone sa akin. Kaya naman po, ang ginawa ko noon, talagang, lagay ko sa bag ko. Kaso hindi ko na naisip na itago sa bag ko, basta nilagay ko lang sa bag ko. Tapos sinurrender ko yung wallet ko. Sinurrender ko yung wallet kong ganyan. Ito po. Hala! Ang kapal talaga ng mukha ng hold upper. Hindi, joke. Alam mo yung ginawa? Pinabukas pa lahat ng bag namin. Yes, pinabukas. Ako naman, dahil nilagay ko lang basta yung cellphone ko doon, binuksan ko yung bag ko. Ay, litaw yung cellphone ko. Tapos sabi ko sa kanya, ano yan? Sabi niya, kinukuha niya yung bag ko sa akin. Kasi noon ko kagad. Kinukuha niya yung bag ko sa akin. Tapos sabi niya, akin na yan. Sabi niya ganyan, hindi ko po binibigay. Kinuha ko rin talaga yung cellphone ko, tapos tinago ko. Alam niyo pong ginawa niya? Ang kapal talaga ng mukha talaga. Alam niyo pong ginawa niya? Grabe, tinutok niya sa akin yung 45. Yung revolving na may baril, yung baril na revolving. Grabe, sabi niya sa akin, hold up to nga eh. Hold up to nga eh. Sabi niya talaga sa akin. Tapos sabi ko sa kanya, kasi graduation gift to sa akin ng tatay ko. 5 araw pa lang to sa akin. Baka naman gusto mong hold up nga! Hindi ka ba nakakaintindi? Para po akong bata no. Nakakaintindi, hold up nga! Wala po akong nagawa. Nakuha po yung akin. Ang nagawa ko po noon, iyak po ako ng iyak po ako, umuwi po ako ng bahay, tapos pag uwi ko ng bahay, nakitawag ako. Ang Be pa lang po ang tawagan namin ni Pastor noon. Wala akong cellphone, hindi kita makukontak. Alam niyo po si Pastor, ginawang palengke, yung Maynila, yung Santa Cruz hanggang Maynila.
Tumawag ako ng hapon, nandun na ng 11:00 ng gabi. Ganon talaga tayo. Yung buhok ko po, natatapakan. Yes. Kaya, ay sabi ko, grabe, pag robbers talaga kahit harapan. Actually, kaya kong ituro kung makikita ko lang eh. Kaso walang pulis nung pagkakataon na yun. Sabi ko nga, ay grabe, ang lupit talaga. Pag robbers, kahit harapan, kaya. Yun po ang robbers. Robbers. Okay? So, parang rubber plant na yung sinasabi ko. So, nung panahon po na yun, yun po ang pinagkaiba. Okay? The thieves and the robbers. Yun po ang pinagkaiba nilang dalawa. Okay? Amen, 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 amen. Yung thieves, di mo mamamalayan, pero yung robbers, pag nanakawan ka, harap-harapan. Nung panahon po ni Jesus, may mga sinasabi po sila na shepherd daw sila. Kiniklaim nila na shepherd daw sila. Pero you know what? Yung mga nagkiklaim na yon that they are shepherd, wala po silang nais, kundi yung ikakabuti ng sarili nila, hindi yung ikakabuti ng tao sa kanila. Okay? So, meaning to say, yung mga nagkiklaim na yon, papalo din at magfo-fall din sa religious and political leaders or parang mga hard shepherds din na walang ibang gusto kundi pansariling kagustuhan lamang. Uunahin ang sarili nila, uunahin ang posisyon nila, uunahin ang makukuha nila, uunahin yung sarili nila, pero wala talaga silang care sa people, sa flock, sa sheep. Wala talaga silang pagmamalasakit sa sheep. Iba talaga ang purpose nila. Kaya nga po, mag-ingat dito. Kaya nga po, sa darating na eleksyon, lapit na, tama? Barangay election. Lang? Amen? Sino po ang ating iluluklok sa bawat pwesto? Reklamo ka ng reklamo eh. Hindi ka naman nananalangin pag boboto ka. Manalangin ka. Piliin ang nararapat. Dapat pag boboto po tayo, wag po tayong magpapadala sa mga magagandang salita at mabubulaklak na plataforma. Listen, pagpipili po tayo ng ihahalal nating leader, dapat huwag magnanakaw, huwag mamamatay tao, at huwag mapanira. Lapit na ang election, watch out. Here? Are you here? Kasi, kapag hindi ka nag-watch out, pag hindi ka pumili ng tama, they are like political and religious leaders or hard shepherd na as soon na may dumating na trouble, as soon na may dumating na danger, i-abandon ka nila. They will run off to preserve their own life and their possession. Kaya ikaw, wala namang ginagawa yung ikaw kasi, dalal mo niloklok mo. Kaya naman, ngayon pong darating na eleksyon, manalangin tayo. Sino ang ihahalal? Amen? Ang iuupo natin sa bawat. Amen po ba? Amen po ba? Maging mapanuri po tayo. Okay? Pero, yes, may mga bad shepherd na talaga yun. May mga hard shepherd na, at saka political leaders and religious leaders na ganun talaga. Pero you know what? Huwag ka pa rin malungkot. Kasi meron pong the good shepherd. Okay? Maraming shepherd na ganun talaga. Okay? Pero merong the good shepherd na tunay na nagmamahal ng sheep at ng flock. Okay? Tunay na good shepherd that would go to the extreme to make himself a sacrifice if necessary for the sheep who themselves were to be sacrificed. Na kayang magsakripisyo sa mga tapa or sa flock na hinahawak. And no other than, ang good shepherd po natin, wala na pong iba, kundi ang Panginoon. Kaya nga po sabi ni Jesus, ang tunay na mabuting pastol, handang ialay ang kanyang buhay sa mga sheep. Sabi pa po ng Mark chapter 10 verse 45, for even the Son of Man did not came to be served, but to serve and give his life as a ransom. Ulitin ko po, for the Son of Man did not came to be served, but to be served.
did not came to be served, but to serve and gave His life as a ransom for many. Yung word po dyan na ransom, it came from the Greek word lutron, na ang ibig sabihin, kapatid, hindi lang siya basta ransom. Hindi lang siya basta pambayad. Hindi lang siya basta makabayad. Alam mo, yung salitang ransom dyan, yung lutron, ang kamatayan ng Panginoong Hesus ang tanging daan para makalaya tayong lahat sa kapangyarihan ng kasalanan. At the cost of His life, we get our freedom. Dahil sa buhay niya, may kalayaan. Are you here? And alam niyo po ba, let me give you a trivia. Okay? Between Jerusalem po and Bethlehem, kung saan inaalagaan ang mga tupa na ginagamit sa sacrificial lamb and sheep, okay, na ginagamit for worship, ito din po yung lugar kung saan pinakita or nagpakita yung mga angels para i-announce yung birth of Christ in Bethlehem. And take note, the birth of the Savior of the world is also called the Lamb of God. Ibig sabihin, the sacrificial lamb of God. Ganun po katindi ang pagmamahal ng isang good shepherd sa kanyang mga sheep. Simple lang. Simple lang. Okay? Nung pinanganak ang Panginoong Hesukristo at namatay siya sa cross ng Kalbaryo, hindi mo na kailangang magpatay ng sheep. But the Old Testament, para mawala ang kasalanan mo, kailangan mo mag-sacrifice ng tupa. Kailangan mo mag-sacrifice ng cattle. Depende sa laki at dami ng kasalanan mo. Kailangan mo mag-sacrifice ng pigeon, pumatay ng pigeon, para mabayaran yung kasalanan mo. When Jesus born and died in the cross, tapos na. Bayad na ang lahat. Hindi na kailangan ng sacrifice, ng sheep, ng cattle, ng pigeon, para mabayaran mo ang kasalanan mo. Tanong mo, sapat yung Panginoon na Are you here? Sapat siya. Pwede bang tapikin mo yung katabi mo? Sabihin mo sa kanya, bayad ka na. Amen. Bayad ka na. Para hindi siya natuwa sa'yo. Para ilinaw mo, baka yung hindi pa bayad yun Bayad na tayo. Okay, ng Panginoong Hesukristo. Hindi na muling mag-aalay ng tupa sapagkat may isang tupa na lang ang inalay na sasapat sa lahat ng kasalanan ng lahat. Instead of the sheep being sacrificed, it is the good shepherd offer his life, himself as the ransom, as the sacrifice. That's the power of the good shepherd. Comes from his willingness to sacrifice for the sheep or it is, tandaan niyo po ito, ang pagiging the good shepherd, hindi po ito patungkol sa titulo. Hindi po ito patungkol sa position. It is about the example. At si Jesus, yung bagay. Being the example. Are you here? Palakpakan nga ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, Jesus, the good shepherd, una, willing siyang mag-sacrifice. Pangalawa, Jesus, the good shepherd, builds intimate relationship. So, hindi lang po pala willing siyang isacrifice ang buhay niya para sa'yo. Ano pa? Pangalawa, willing din siya. Kaya niya ring mag-build ng personal, ng intimate na relasyon sa kanyang sheep. Paano? Tingnan po natin sa verse. John chapter 10, verses 14 to 15. Sabi niya po dyan, I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep knows me. Just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. So, sa madaling sabi, kilala ng good shepherd at kilala siya ng sheep niya. Kilala ng good shepherd ang sheep niya at kilala siya ng sheep niya. Are you here? Kilala ni Jesus, because Jesus is the good shepherd, knows his sheep. Kilala niya kung totoong flock ka niya. At the same time, kilala mo rin dapat yung totoong good shepherd. Here,
Are you here? So, alam nyo po ba, kung titignan po natin yung context nito, tong John chapter 10, sa chapter 9 po kasi, merong account, okay, na si Jesus, nagpagaling po siya ng isang mama na inborn na bulag. Okay? Inborn na bulag. At wala po kayong makikitang na any account, okay, na may pinagaling na bulag ang Panginoong Jesucristo na since born, since birth. It was the first time happen in John chapter 9. Makikita niyo po yun sa John chapter 9. Na merong isang mama na inborn, born blind, pero pinagaling ng Panginoong Jesucristo. Actually, on that moment, ang tanong pa nga ng mga disciples ni Jesus sa kanya, Jesus, sino pong may kasalanan? Yung bulag, yung mamang bulag, o yung mga magulang nung mamang bulag? Sino pong may kasalanan nun? Bakit siya nabulag? Kasi inborn eh. Simula ng pinanganak eh. Sino pong may kasalanan? Siya mismo? O yung mga magulang? Alam niyo pong sagot ni Jesus? Wala. Walang may kasalanan. Bakit? Kasi this account, itong kwentong ito, ang magpapatunay nakatangi-tangi ang Panginoong Hesus lang ang may kakayahang magpagaling ng bulag na mama since born. Papatunay, this was the proof that the good shepherd ang may kakayahang. Ito rin ang nagpatunay that only Jesus is the Messiah. Are you here? Are you here? Nung time po na ito, napatunayan ng lahat. Shepherd, wala pong may kakayahang magpagaling ng bulag since birth na mama. Kung babasahin nyo ang account ng mga apostles, yes, may mga pinagaling na bulag, pero hindi birth. But only Jesus did this. Because He is the good shepherd. Are you here? Ganun kalupit ang power ng pagiging good shepherd ng ating Panginoon. And you know what? Hindi po natin kailanman madadaya ang relasyon ng isang sheep sa kanyang shepherd. Alam niyo po, alam na alam ng sheep, okay, yung bawat galaw at bawat kilos ng kanyang shepherd. At ganun din ang shepherd. Alam na alam din po ng shepherd ang bawat galaw, ang bawat kilos ng kanyang sheep. Kaya naman the sheep could tell the difference between a hard shepherd and a good shepherd. And the good shepherd. Kayang-kaya niyang sabihin na pag pumasok yung hard shepherd, this is not my good shepherd. This is not the good shepherd. Kaya niyang sabihin. Kaya niyang i-distinguish. Okay? Pero pag pumasok yung the good shepherd inside dun sa sheepfold, yung preach po ni Pastor last week, di ba may sheepfold? Yung naka-file na rock and then merong narrow gate lang dito. Pag pumasok doon, yung the good shepherd, kayang-kayang i-distinguish po ng sheep that man is the good shepherd. Kaya niya po yun. Bakit? Kasi may growing bond po. Yung love between the good shepherd, yung pagiging flock ng sheep, sa pagiging flock ng sheep dun sa good shepherd, ito po yung nagpo-provide ng lahat ng senses ng security sa sheep. Okay? Na every time po na nandyan yung the good shepherd niya, they feel secured and they feel presence of the good shepherd. Kaya naman po, you know what? Every time na ganun, may dalawang natural na characteristic po ang sheep. Bakit nakaka-build ng intimate relationship ang shepherd sa kanyang sheep? Okay, bakit may love between them? Bakit nadi-distinguish na this is the hard shepherd, this is the good shepherd? Kasi may dalawang characteristic po ang sheep na ginagawa niya every time nakasama niya ang kanyang the good shepherd. Una, the sheep is natural listener.
He listens. The sheep listens. Sabi niya po dyan, John chapter 10 verse 3, the gatekeeper opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. Grabe, no? Sabi, the shepherds open the gate for the sheep. Yung shepherd daw po, nag-open ng gate, yung narrow gate, para makalabas yung sheep. At nakikinig ang sheep or nakikinig ang tupa sa boses ng kanyang shepherd. Paano po siya nakikinig? And the sheep listen to his voice. He calls, paano po siya nakikinig sa kanyang shepherd? He calls his own sheep by name and leads them out. Pambihira. Woo! Hindi ka lang basta kilala pala ng the good shepherd. Hindi ka lang niya basta acquainted. Pero kilala ka niya. Kilala niya ang bawat tupa, ang bawat sheep. Sa pamamagitan ng bawat pangalan nito. At tinatawag niya sa isa. Are you here? Here. Ganon katindi ang Jesus. Here. He calls its sheep through its name as they lead them out to the pasture. Hindi ka lang niya, hindi ka lang niya basta sisipulan ng, hindi ko alam kung paano sumipol yung ganon. Hindi ka lang niya sisipulan para tawagin. Hindi ka niya sisit-sitan para tawagin at lalong hindi ka niya sisenyasan para tawagin. Tatawagin ka niya sa pagkakakilanlan. Are you here? Are you here? Tatawagin ka niya by your own name. Kaya naman po, sabi ng Biblia in Isaiah chapter 43 verse 1, I have called you by name. You are, sabi ng Panginoon, I have called you by name and you are mine. Ganito po ka-sweet, ganito po ka-intimate si Lord sa atin. Hindi ka lang niya basta sisipulan, hindi ka lang niya basta sisenyasan, hindi ka lang niya basta ang tawag dito, sisit-sitan, pero tatawagin ka niya mismo sa pangalan mo. Kaya naman, as a response ng sheep sa kanyang shepherd, natural po sa kanyang shepherd. Natural po sa kanya. Matik yun sa kanya na makikinig siya sa kanyang shepherd. Natural listener siya ng kanyang shepherd. Okay, kaya naman, natural listener siya, alam niya talaga ang boses ng shepherd. Here, distinguish niya talaga yung voice ng shepherd niya. Kaya naman kahit sino ang tumawag sa kanya, they will not listen. Hindi siya makikinig unless na-distinguish niya na boses ito ng shepherd niya. Doon lang siya makikinig. Kaya naman, okay, kahit sino ang tumawag sa kanila, they will not listen unless voice ito ng shepherd nila, voice ng shepherd nila yung naririnig niya. Kaya naman kapatid, I wanna tell you, we are the sheep. And Christ is our good shepherd. Dapat natural sa atin. Kinig the shepherd. Here, dapat natural sa'yo. Kaya mong i-distinguish that this is the voice of Jesus. This is the voice of God. This is the real voice. Are you here? As a sheep ng Panginoong Hesus. Alam mo kapatid, minsan, okay, hirap-hirap nating okay, hindi talaga tayo nakikinig. Lalo na pag may sinasabi si Lord. Kaya naman this time, paano ba tayo dapat makinig? Una, you must know your shepherd. Kilalanin mo kung sino ang the good shepherd. Para, you know what? Kahit sa gitna ng ingay ng mundong ito, kaya mong alamin, kaya mong i-distinguish na yung voice na naririnig mo, hindi kung kani-kanino, the good shepherd. Kay Jesus lang. Okay, para kahit na sino ang tumawag sa'yo, hindi ka ma-judge up. Hindi ka ma-fake. Bakit?
kaya mong i-distinguish ng the Good Shepherd. Are you here? Pangalawa, basa ka kasi ng pero sweetan mo lang kasi baka mamaya sapakin ka. Sabihin mo sa kanya, magbasa ka. Yeah. Lang ba? Okay? Read your Bible! Kapatid ko, sa Panginoon, everything was written. Every revelation was written in the Bible. Wala ka nang Amen? That is it. Yan ang kanyang salita, yan ang kanyang boses, yan ang mensahe niya. Everything was revealed in the Bible. Para kahit, you know what, kahit nakakalunod ang mga nangyayari sa mundong ito, nakakalunod ang presyo ng bigas, nakakalunod ang presyo ng gas, nakakarunod ang presyo ng LPG, pati siya nakakalunod. Nakakalunod ang mga nangyayari sa mundong ito, you know what, makikinig ka at marinig mo ang tinig ng hindi lang basta ng tenga mo, pero pati puso mo. Yung boss. Amen? 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 At syempre, kapag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, you know what? Yung puso mo, wala nang siya lang. Siya lang. Siya lang. Okay? Last na po, piliin mong manatili sa pangangalaga niya. Kasi, tanong mo ako bakit? Mabuti siyang pastor. Mainam. Ililid ka niya sa choose to stay sa pangangalaga. Sabi po ng Hebrew, chapter 3, verse 7 to 8, so as the Holy Spirit says today, if you hear His word, do not harden your heart as you did in the rebellion. Huwag mo nang tigasan yung puso. Narinig mo ba ang voice ng Panginoon sa iyo? Huwag mo nang tigasan yung puso mo. Okay? Tanggapin mo ang Panginoon. Okay? So, ano po yung unang karakteristik ng isang sheep? Bakit siya nakakapag-build ng intimate relationship sa kanyang the good shepherd or sa kanyang shepherd? Una, may natural listener. Pangalawa, natural follower. Okay? Sabi po ng John chapter 10 verse 5, but they will never follow a stranger. In fact, they will run away from him because they do not recognize a stranger. Hindi sila susunod dun sa stranger. Pero, pag narinig nila ang boses ng good shepherd nila, dun sila sumusunod. Natural follower po. Alam niyo po, natural po sa mga sheep or sa mga tupa ang makinig sa kanilang tunay na shepherd. Kaya natural din po ang pagsunod nila pagkatapos nilang marinig yung tinig ng kanilang pastol. Pag tinawag sila ng kanilang pastol, okay, Pem, lalabas sila doon sa sheep. Okay, susunod sila. Sana same thing to us, no? Ito ang sinasana all. Okay? Ito ang sinasana all. Okay? Sana same thing to us. Natural din na sumusunod. Natural din na nagpa-follow. Pwede kasi pong naririnig naman talaga natin yung voice ni Lord, yung pangungusap ni Lord, pero pinipili mo pa rin hindi. Pwede kasing, tamang-tama ka na sa pangungusap ni Lord through His preaching, through your devotion, through your W group topics, through quiet time mo kay Lord, pero you choose. Pero, the question is, are we following? Nakinig ka nga, di ka naman Here? Kaya naman po, ay, paano ba, naturally? Paano? Trust. Capital T-R-U. Tiwala. Yung mga sheep, tiwalang-tiwala po sila shepherd na handang ialay ang buhay. Okay? Kaya yung sheep,
Pag nandyan yung shepherd, nakakatulog. At peace. Hindi nag-worry sa buhay nila. Same thing. Same thing sa sana hindi takot na hala sa at sumunod sa mga pinapagawa ng Panginoon. Kasi minsan na siya ay mabuting pastol nung namatay ng Kalbaryo sa iyo. Binigay na niya pang binigay niya na yung buhay para sa iyo at para sa akin. Kaya naman, ba? Trust Him. I-provide ni Lord ang pangangailangan mo. Tiwala. Kayang, ito na lang para sum up na, ang dami ko pang sinasabi, sagot ka ni Lord. Tiwala. Amen? 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 Magtiwala ka. Sabi nga po, last na, James chapter 1, verse 22. Sabi niya, do not just merely listen to the word and so deceive yourself. Sabi, ano pong sabi pakilakasan po? Ano pong sabi pakilakasan? Hindi ko po kayo marinig. Do what it is. Huwag lang puro listen. Gawin mo. I-apply mo rin sa buhay mo. Amen? Isabuhay mo din. Puro kakinig. Sayang din. Here? Are you here? Alam niyo po, bilang mga preacher, bilang mga pastor, isa po sa biggest challenge ng buhay namin. When we stand here at the kailangan, we do what? Kasi ang power ng preaching, hindi yung galing ng tao ditong No. Ang power ng preaching, hindi po sa mga magagandang salita na naririnig nyo. Ang power ng preaching, nakikita sa buhay ng tumatayo. Kaya naman, every time na ma-assign kayo, to speak the word of God, make it sure you do. Amen? Kasi yun po, power ng sinasabi. Amen? 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 So, dalawang bagay lang po ang pinag-usapan natin ngayong araw na ito, ngayong gabi pong ito, tungkol kay Jesus being the good shepherd. Una, He is willing to sacrifice His life as a ransom. Pangalawa, He can build intimate relationship to His sheep. Okay? Kasi marunong mag-listen at marunong mga sheep. Ay, pala, joke. Mabuti si Lord. Amen. Si Lord ang magbabago sa atin, ang tutulong sa atin, ang change. It is not one-time event. It's not as, hindi po siya snap. Ang change, hindi po siya one click. It is, makikita mo yon. Iunti. Bago, pinapahusay, pinumold tayo ng Kaya naman, I wanna tell you, si Lord nga patient sa iyo eh. Patient to you. Amen? Amen? We are on the process. Buti ang ating Panginoon. He is the good shepherd. Amen? Tatayo po tayong lahat. And as we stand up, hayaan natin ang Diyos na mangusap personal. Okay lang yan si Ate Quincy. Mangungusap si Lord kahit nakaupo siya. You know what? You know what? This night, my unique way si Lord ng pangungusap na sa'yo. Just talk to Him right now. Be sweet to Him. Be personal to Him. Hayaan mo na mangusap si Lord sa buhay mo ngayong gabing ito. Come on, let's just close our eyes right now. And as you close your eyes, hayaan mo
si Lord na mangusap sa bawat isa sa atin ngayon. Tandaan mo to, He is the good shepherd. Wala siyang ginusto para sa'yo, kundi ang ikakabuti mo. Kapatid, I don't know what you have right now. I don't know if there is something na may fear sa puso mo, may worry sa puso mo. Hindi ko alam yung pinagdadaanan mo ngayon. Pero ito lang ang gusto ko at ito lang ang constant sa pagkakaalam ko. Ang Panginoong Jesus, sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan mo, sa kabila ng lahat ng meron dyan sa puso mo, worries, fear, doubt, and everything, He will never abandon you. He will never run away from you. Bagkus, sasamahan ka niya, kakalingain ka niya, mamahalin ka niya, at proprotektahan ka niya from those attacks ng kaaway na meron ka sa buhay. Kapatid, this is the time na mag-full surrender kay Lord. 100% tiwala kay Lord. This is the proper time. This is the exact time na ibigay ang buong pagtitiwala sa the good shepherd na meron tayo sa buhay natin. Wala nang doubts. Full trust na kay Lord. Kasi kaya niya. Kaya kanyang ingatan. Kaya kanyang panindigan. Kaya niyang mag-provide ng lahat ng pangangailangan mo. He can sustain whatever it is. Mabuti si Lord. He is our good shepherd. Habang kinakausap mo si Lord, habang nangungusap din po sa inyo si Lord, allow us to minister unto you through this song. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We worship you, God. We worship you, Lord. Oh, God. Lord, mangusap ka po sa amin uniquely. Hallelujah. Hallelujah. Allow the Lord. Kailan may di pababayan sa iyo lamang, matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa damuling. Mananatili sa iyong lilim na masumpungan ka sa damuling. Listen to me, kapatid. The good shepherd knows you well. He knows who you are. From the smallest detail hanggang sa pinakamalaking detalye ng buhay mo. He knows you well. Kaya naman, wala kang kailangang ikahiya. Wala kang kailangang ikalihim. Hindi mo kailangang magtago sa mabuting pastol ng buhay mo. You can tell God whatever it is. You can say it to God whatever it is. Pwede kang magsumbong. Pwede kang magsabi. Dahil kilala ka niya more than sa pagkakakilala mo sa sarili mo. Oh God, He knows you well. He knows you well. Sana kuling mananatili sa iyong lilim. Hallelujah. Hallelujah. Sana Hallelujah. kuling Lord, here we are.
magtitiwala po sa'yo ng buong buo, O Diyos. Hindi man alam ng tulong namin paano. Hindi man arok ng aming tulong saan, paano mag-umpisa. Pero ang alam lang namin, mabuting ang pastol na buhay namin. You are the good shepherd of our lives, O God. You are the good shepherd ng buhay namin. Oh, hallelujah, hallelujah. Mananatili sa iyo. Oh God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa Hallelujah. dakuli. Oh, we worship you, God. Hayaan mo po ang Diyos na mangusap ngayong gabing ito sa iyo. Pwede ba? Can you raise your hands to God right now as a sign of giving your full trust, your full surrender to the Lord? Come on, come on, come on, come on. Open your mouth. Start to open your mouth. If you want to sing the song, you can sing the song. If you want to dwell in worship, yes, worship the Lord. Hallelujah. Sa'yo Oh God, lamang iniyak. sa'yo lamang po namin inaalay. Ang puso ko sa'yo Hallelujah, hallelujah. Minsan pa, Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo. Sa'yo lamang come on, worship Him. Sabihin mo to sa Kanya. Sabihin mo to sa ating good shepherd. Sa'yo Minsan pa, for the last time, sa pinaka-the best na iyong pag-awit, sa pinaka-matamis na pag-awit mo. Iniaalay o Panginoon ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ng papuri sa'yo lamang. Ang Oh, buhay hallelujah. sa'yo. Sa'yo lamang, O Diyos, lahat ng papuri. Come on, church. Papurihan natin ang Panginoon ng buhay natin. Sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang. Ang buhay Come on, ko. lift up your voice to Jesus right now. Lahat ng papuri Lahat ng sa'yo papuri. lamang. Ang Lahat buhay ng ko. papuri ay sa'yo sa'yo. lamang. Lahat ng papuri sa'yo lamang. Ang buhay ko sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang. Ang buhay ko sa'yo. Papuri sa kataas-taasan. Papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng Sabihin mo to sa buhay Panginoon, ko. papuri. Papuri Papuri sa sa kataas-taasan. Papuri sa aking Sa aking tagapagligtas. tagapagligtas. Purihin ka, ka, Jesus, o Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri sa kataas-taasan. Papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, o Hari ng langit, Hari ng buhay Minsan ko. pa. Papuri sa kataas-taasan. Come on, with our voice. Papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus,
Saan pa? Papuri sa kataas-taasan. Mean it to your heart Puri that you are saying this to God. Pagligtas. Hallelujah. Purihin ka, Jesus, o Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Kapatid, ngayong alam mo na that Jesus is the Good Shepherd. Listen to me. We have nothing to afraid of. Sagot ka niya. Sagot ka ng mabuting pastol. Hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya iiwan. Kailanman, He will never forsake you and He will never abandon you. Mabuti siya. Mabuting pastol siya ng buhay natin. Hallelujah. Pwede mo bang pasalamatan ang Panginoong Jesus bilang nagsilbi siya na mabuting pastol ng buhay mo? Come on. Can you say, thank God, thank you Jesus. Thank you Jesus. Lord, kulang ang bawat pasasalamat na ito. Pero Panginoon, with our worship, with our gratitude to you, masumpungan mo nga po ang puso ng bawat isa na kinikilala ka that you are the only, the good shepherd ng buhay namin. We are your sheep and you are the good shepherd. Salamat po. Ikaw po ang maitaas sa bawat buhay ng bawat isa. Ikaw po ang madakila sa bawat buhay ng bawat isa. Sa mga panahon na natatakot kami, ipaalala mo po ito sa amin. Sagot mo kami. And you will never leave us. You will never forsake us. You will never abandon us, oh God. You will stay with us until the end ng buhay. Salamat po. I pray it in the mighty name of Jesus. Ikaw po maita sa buhay namin. In Jesus' name we pray. And everybody will say, Amen and Amen. Pwede po ba isang malakas na palakpak sa ating Panginoon na buhay? Amen. Praise. Ayan. Sige po, isa pong malakas na palakpak para sa ating Good Shepherd. Amen. We praise you, Jesus. Sige nga po, sabihin natin ng sabay-sabay, Jesus is our Good Shepherd. Is our Good Shepherd. Praise God. Ang saya po makita na nandito po ang bawat isa, sama-sama nakikinig at tumatanggap ng word ni Lord. So kaya naman po, bago ang lahat, paki-fist bump naman po yung katabi mo as a way na sinasabi mo sa kanya, nagagalak ako, nakatabi kita ngayon, no, kasama na nakikinig ng word ni Lord. Amen. So, ngayon naman po, meron po ba tayong mga new friends? So, kung first time nyo po sa ating church, pwede po bang pakitaas ang kamay? Ayan. So, wala po ako nakikita. No? And, ayan po, next Sunday po, mag-invite po tayo ng ating mga makakasama dito po sa ating church. And this time po, let's do our connect. Ayan. So, our connect katanungan ay, kailan mo nararanasan ang pagmamahal ni Jesus bilang Good Shepherd na gumagabay sa'yo araw-araw? Ayan po, ulitin ko po. Kailan mo nararanasan ang pagmamahal ni Jesus bilang Good Shepherd na gumagabay sa'yo sa araw-araw? Sige po, tayo po tayong lahat. Habang iniisip po natin ang kasagutan sa katanungan na ito, hanapin po natin ang taong kakausapin natin. And let's share. No, let's testify kung gaano kabuti ang Panginoon sa iyong buhay. Sige naman, sige po. This time, let's start our connect. 1 minute. Let's go.
Praise. Praise God. This time we will proceed to another type of worshiping God, which is giving time. So why do we give back to God? Kapatid, if you have your Bible with you, open it to Book of Deuteronomy 16:10. Then celebrate the festival of harvest for the Lord your God. Do this by bringing him some special gift you want to bring. Decide how much to give by thinking about how much the Lord your God has blessed you. When we say festival harvest, in Old Testament po, Old Testament times, the Israelites were celebrating this kind of feast to express gratitude for God's provision and to present their offering of first fruit to the Lord. And nowadays, it's known as Thanksgiving celebration. So right now, the question is, why do we give back to God? Simple lang po. First, it is our decision. Sabi ng verse, decide how much to give. Kapatid, nagbabalik tayo ng hindi napipilitan. But, kasi gusto natin. Pangalawa po, it is God who gave us everything. Sabi ng verse, thinking about how much the Lord your God has blessed you, si Lord ang unang nagbigay. Ano man yung meron ka ngayon, si Lord ang dahilan. Pangatlo po, it is an act of gratitude. Through giving back to God, we express our how thankful we are sa ating buhay and sa talent, sa skills na meron ka, sa trabaho, sa provision, everything. My brother and sister in Christ, nagbibigay tayo kay Lord ng tapat ay pagpapakita ng pasasalamat sa Diyos. Alam niyo po, we are very privileged nowadays kasi every Sunday we have celebration, and dito, we can also celebrate the feast of harvest to show God our gratitude for His provision. Pasensya na. Now it's time for my short testimony. Last Thursday po, April 9, hindi ako nagkakamali. Galing kami sa trabaho ni Teacher Ken. And then dumiretso ako dito sa gawain. Yung pagpunta ko dito, masama na yung pakiramdam ko. Sumasakit na yung chest ko. Pinipilit ko mag-breathing exercise para matapos ko yung W group. Then sabi ko, Pastor, di ko na kaya. Umuwi na kami ni Kuya. Habang naglalakad ako, habang naglalakad kami, pasikit yung chest ko. Alam mo yung nakakapit na kay Kuya Henry. Pagdating sa ABG, nagpahinga ako sa baba, umakyat kami. Sabi ni Kuya, magpapa-ER ka na ba? Sabi ko, kasi that time, parang kakabayad ko ng investment. Doon sa hospital sa may St. Pio, sa ER doon, before, parang minimum of, pwede bang banggitin to, 7. That time, parang kulang yung cash ko sa on hand. Tapos si Kuya, meron siyang tinabi, sabi niya, kaya mo pa ba? Yun talagang reason ayoko magpa-ER kasi nga, matik yung pinakamababa sa dumating yung time talaga hindi ko na kaya. Ay, Kuya, sige, tawagin mo yung boy. Alam mo yung boy, halos lahat, buong weight ko binuhat niya, nakarap yung arms ko sa shoulder niya, kasi hinawakan niya ako dito. Kasi kada step ko, pasikip ng pasikip. Yun na nga, tapos yung service pa namin, yung tricycle ng ABG na, parang pinanghahakot ng garbage. Pag feeling mo, mawawala ka ng arte. Doon na talaga ako sumakay. Tapos, pagdating po sa ER, bago dumating sa ER, nagpe-pray ako sa tricycle, sabi ko, Lord, salamat ha. Siyempre, nagre-repent tayo. Lord, kahit yung pinakamalit mong pili mo, nagkakasala ka eh. Nagpa-repent tayo sa Panginoon. Lord, lahat. Tapos nag-pray ako, sabi ko, Lord, hindi, pag pala yung feeling mo matatapos ka na, wala ka nang pakialam sa mga bagay na iiwanan mo eh. Isang bagay lang, isipin mo yung mga mahal mo sa buhay. Nag-pray ako, sabi ko, Lord, salamat, kahit masakit, hindi ako takot mamatay, sabi ko. Pero Lord, naniniwala ko hindi mo pabayaan si Kuya. Sa mga hindi po nakakalam, kami po ni Kuya, galing kami Manila. We have been working here for almost 12 years. Pero since birth, growing up, tagal sa Manila ako. Anyway, kaya siyang iniisip ko, kasi pag nawala ako siya lang mag-isa, kasi yung family namin malayo. Yun na nga, sabi ko, Lord, huwag mo pabayaan alam ko naniniwala hindi mo pabayaan si Kuya, pero Lord, palambing naman. Pwede ba konting extend pa? Yung talagang pinarigay. Tanggap ko rin kasi ang sakit na talaga eh. Sobrang painful na eh. Tapos ang galing ng ginawa ng Panginoon. Kagad? Of course, lahat ng vital signs. Tapos may ECG, tapos may swero, may HEPLAC. Tumaas yung sugar ko, tumaas yung BP ko, bigyan ng insulin. As nakakatuwa, may mga bago akong kaibigan.
itago sa pangalang letter Q, hindi, saka sila Michael. Natuwa ako kasi binantayan nila ako, lalo na si Quincy. Tagal-tsaga. Kasi kuya kasi nagdasa billing. Tapos ang sarap lang ng good vibes sila pastor nung dumalaw sila. Parang chill lang. Siyempre hindi pwedeng sabay-sabay yung bantay. So lumabas muna yung iba. Pumasok si pastor sa si pastor. Sabi ni pastor, kuya, don't fear. Alam mo, chill lang sila. As pag alis na sabi ni pastora, thank you po. Sabi ko, chill lang mga pastor ko. Parang yung di binabibigat yung situation. Oo nga Lord, di ako takot mamatay. Salamat Lord. Parang I belong. Ang social nila pastor. Hindi, joke lang po. Natawa lang talaga ako siya. But as yun na nga, to make the long story short, natapos na nakauwi kami siguro madaling araw na alam niyo po yung dating 7K minimum pag nagpa-ER kayo sa 8K po siya. So sabi ko, ang tagal ni Kuya sa billing. Alam mo, pag pala nagtatapat ka sa Panginoon, yung favor niya lagi mong maranasan. Alam niyo po, from 8K down to 1,950 lang binayaran ni Kuya. Praise God po, pinakpakan natin ang Panginoon. Pagkatapos po, yung result ng blood chem ko, meron pa rin good news si Lord. Kasi po, sa mga hindi nakakalam, again, CKD na po ako. Chronic kidney disease, stage 4. Sabi ng doktor, konti na lang to, dialysis na. Sabi ng doktor, pag daw tumataas ang creatinine, hindi na rin bumababa. Fake news. Alam mo, lumabas po sa blood chem ko, bumaba yung creatinine ko. Kaya sa gitna ng pain, meron pa rin good news si Lord, no? Kaya ngayon po, tonight, ang challenge po natin, gusto ba natin maranasan yung patuloy na favor ni Lord. Yung sa gitna ng pain, grateful ka pa rin sa Panginoon. Ang challenge po ay, gusto nyo bang maranasan din yung mga tao nagtatapat na binibigyan ng favor ng Panginoon sa provision? Amen po ba? Amen po ba? Amen. Kung ganun po, alam nyo po, sige, tama, mali. Kung ganun po, tayo po itatayo. Tayo po yung mga nalangin, we're all going to pray. Kung hindi pa po natin lubos na unawaan ng pagbibigay, okay lang po. Huwag muna magbigay. But if you, my brothers and sisters, ay may desire na magbigay sa Panginoon, God sees your heart. Kung wala po tayong dalang cash, we can send our tithe and offering through online account, GCash and BPI. Sige po, hawakan natin mga tithes natin. Panginoon, maraming salamat Lord. Sa gabing to, oh God, thank you Lord, we are so blessed. Panginoon, ito po ang aming handog sa inyo, Panginoon, na may kagalakan sa aming puso. Lord, kayo po nakakalat ng aming mga needs, ng aming mga pangangailangan. Pero Panginoon, ito po binibigay namin, Lord God, bilang pagsunod po sa inyong utos, Panginoon. Maraming salamat, O God. Patuloy ka namin dadakilain, Panginoon. Patuloy ka namin papupurihan, O God. Lahat po ng papulot ay sa iyo lamang, O God. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord always. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord always. Amen. God is really moving in our testimonies. Kaya naman, magpatuloy lang po tayo sa ating journey with the Lord. Kaya sabihin mo sa kanan mo, tuloy lang. Ayan, sa kaliwa mo, sabihin mo sa kanya, tuloy-tuloy lang tayo. Amen. Kaya naman po, let's grow. Let's continue to grow, maki-engage, sumama sa mga platforms na ginagamit ni Lord for us to grow. Isa sa mga ito ang ating School of Discipleship. This is for our growth in knowledge of God and His Word. So to all students, take note and huwag ka po nga absent sa fundamentals class every Sunday ng 1:30 p.m. Ministry class naman is every Monday ng 7 p.m. At praise God po dahil natapos na lahat ang ating mga gatherings for all ages. We will still have gatherings po sa susunod na buwan. Kaya naman, grabe po yung tinuturo ni Lord sa ating mga gatherings. Kaya naman po, next month, huwag kang mawawala and let's invest for our invites. At syempre,
Be excited sa lahat ng mga campers dahil next week po ay ang ating Summer Youth Camp 2026. Ito po ay pinamagatang washed na mangyayari po from May 1 to May 2. Dito po tayo pupunta sa Camp Galilee, Purok 6, Bangan, Talinga, Iba, Zambales. And ang registration fee po natin is 750 pesos. And kung ngayon ay nangungusap sa iyo ang Panginoon na mag-adapt ng camper, we can support them financially. We can just approach our Pastor Renz. And for more infos po, approach lang natin si Kuya Juan and Ate Angeli. As for WOL Palawig Church, pwede pa rin po tayong mag-support. We can give directly to Pastora Elaine Mangune. Siya po yung nag-handle ng WOL Palawig Church. At para naman po sa WOL Church Kids, ito po ay nangyayari every Saturday ng 2 p.m. dito sa ating church. Para po ito sa kids ng mga taga-PASMES and taga-WOL Church Kids. At ang schedule po nito ay mangyayari yung every Saturday ng 2 p.m. starting from now hanggang July. So wait po tayo sa July kung ano yung magiging updates po natin. So yan lamang po ang ating church updates. Maraming salamat po sa inyong lahat. Again, sabihin mo sa katabi mo, balik tayo next Sunday. Amen. And we will talk about more all about Jesus. Ayan. See you next Sunday. WOL Iba Fam. This is your home, your family, your church. Amen.